Mapagpalang tanghali, kaibigan. Tanghalian time. Alas 12:40. Na hindi ko na namalayan. Tanghalian na pala. Ito po. Ito, siomay. Yan. Ininit ko sila. Siomay. Ininit ko po sila. Na. Kagabi pa yan. Ininit ko lang. Saka ito. Sinangag. Ininit ko rin. Tirang kanin. Tirang kanin. At saka siomay. Ang pagkain kong binigay ng Diyos. Diyos ang nagbigay nito. No, kahit natira, Diyos pa rin ang naglahan yan. Okay. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayon sa Mateo 6:9, sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. So, itinuro ng ating Panginoong Yesus kung sino nagbibigay ng pagkain na araw-araw. Sino daw po, sabi ni Jesus? Ang Ama na nasa langit. Kasi ang intro nitong Mateo 6:9 hanggang 13 ay, Ama namin nasa langit ka. O, edi, yung Diyos nasa langit, siya nagbibigay ng ating pagkain araw-araw. O, God will provide. Ganun lang kasimple po yan. Bakit? Ang Diyos ang nagpo-provide. Kasi po, lahat tayo ginawa niya eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, bago niya tayo nilikha, ayon sa Genesis 1:26, 27, magbuhat sa Genesis chapter 1, verse 1. Bago makarating ng verse 26 and 27, lahat ng pagkukunan ng pagkain ng tao ay ginawa ng una ng Diyos. Lahat binigay niya. Lahat ng ating ini-enjoy, lahat yan binigay ng Diyos. Then, at saka niya nilikha ang tao na lalaki at babae. Kumpleto na ang kailangan ng tao. Kasi po, Diyos siya. Siya po ang provider ng ating buhay. Anong nakalagay doon? Sabi ni Jesus, araw-araw. Kita niyo po, araw-araw. Ang pagbibigay tulong ng ating Panginoon Diyos sa bawat nilalang niya. Tayo po yun. Kahit ang mga ayop na nilalang niya, insekto, lahat. Yung ayop may pagkain ba? Meron. Lahat. Hindi lang tawang nilahanan ng Diyos mismo, ang mga hayop nilahanan niyang Diyos. Ng kanilang pangangailangan. Ganun po kabuti ang Diyos. Amen? Okay? Makakapakinig tayo ng isang awitin. Po, sa YouTube. Nanonood po ako ng YouTube. Ito po, pakinggan natin. Habang kumakain na. Ayan. Kay Kristo lang. Inayot ni Pastor Sam Bagkat. Pastor Sammy Bagkat. Sa Tagalog niyan. Kay Kristo lang. Pakinggan natin, Kain tayo. Lumukat mga balakid sa iyo'y nakapaligid. Di mo alamang patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang.
lang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga pighati may hangganan. Lagi mo tatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan, Amen. pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapakuran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang. At nakatatag kayo. At lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, hindi pababayaan pa. Deuteronomy 31 verse 8. Magandang balita Tagalog version. Kay Kristo lang ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang ang sarili. Kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang. So narinig niyo po yung version ng Tagalog nito. Kay Kristo lang, inawit po ni Pastor Sammy Bagkat ng PMCC Fort Watts. Yan. Pastor po yun. Alam niyo po ba? Merry Christmas. Happy New Year. Ano pa? Happy Fiesta. Ano pa? Happy Valentine. Wala. Wala pong tagapagligtas, kundi si Jesus na pinadala ng Diyos sa mundong ito. 1:3:16. Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kanyang isinugo ang kanyang anak na si Jesus, na sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Amen. Yan ang layunin ni Kristo. Kaya pinadala. Upang iligtas po tayo, kasi makasalanan tayo. Kasi pag hindi tayo niligtas ng Diyos, lagot tayo. Kaya pasalamat tayo sa Diyos sapagkat pinadala niya po si Jesus. Okay, makakapaginig na naman tayo ng isang awitin, In Christ Alone, English version. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground,
burn through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, the fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am hid, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first trial to final rest, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever blind me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. So, narinig nyo po, kanta, ang ganda. Masaya sila. Na ginawit ng Southern Seminary. Yan. Ano po? Yan, sila po yung umawit sa isa simbahan niya, Southern Seminary. Ayun, isa na lang. Maginig tayo. Yung mga nangyayari sa buhay natin, dapat ipinagpapasalamat natin yan sa Diyos. Lahat ng bagay, yan man ay masama, yan man ay mabuti, yan dapat ipinagpapasalamat natin. Alam niyo po ba nung araw, nung bumagyo po sa Kabisayahan, sa panahon ng Presidente Pinoy, Yolanda. Yung Yolanda po,
naglandfall po doon sa Visayas, araw. May isang pastor doon, sabi niya after the typhoon, nagpasalamat pa siya sa Diyos. Nawala siya ng tirahan. Bakit? Alam niyo po ba kaya siya nagpasalamat sa Diyos? Sapagkat yung typhoon, Yolanda, ay nangyari sa araw. Alam niyo po, pagkagabi nangyari ang typhoon o malakas na bagyo, siyempre, walang kuryente, walang power, mahihirapan ang tao ba, maaaring maaksidente ka, kasi madilim. Nangyari po araw. Kaya lahat ng bagay na nangyayari, nakikita ng mata natin. Kaya sabi ng pastor, salamat Panginoon Diyos. O, kita nyo po. Ikaw kaya kaibigan, magpapasalamat ka kaya? Nawalan ka ng bahay? Parang napakahirap. Pero, lahat ng nangyayari, good or bad, sa atin na. Lahat ng yon may layunin ng Panginoon Diyos. Amen. Kaya, dapat lang, lagi tayo magpasalamat sa Kanya. Apo, kung makakapakinig naman tayo ng isang awitin, ang title, Salamat Panginoon. Close parenthesis, puso ko yung sinisiyasat. Yan. Pakinggan po natin, ano? Ayan. Salamat, Panginoon. Always, nagpapasalamat tayo. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Nagwin po tayo mo. Buhay
sa'yo, Panginoon. So, maliwanag. Pasalamat tayo. Kasi wala naman talaga tayong may tatago. Pinakita ko lang po yung aking dalawang alagang aso. Yung isa, kumain na kanina. Itong si Winter, yung sinusubuan ko. Yung isa, ganyan kong kumain yun eh. Yung malaki. Hindi kagaya nito. Ito matakaw kasi eh. Kada subo mo kumakain ito. Yan. Kumain na siya ng almusal. Tapos, nagmerienda siya kanina. Tapos, ano ba? Yan. Parang tanghalian niya pala kanina yun. Ito, sumasayday niya siya rito. Kasi nga, papipikan pa itong isa. Ang pagkain po nila, hinahaluan ko ng atay ng baboy. Hinahaluan ko ng atay ng baboy. Dog food po. Bumibili ako ng dog food. Bukod sila. Bukod yun sa bata. Bukod dito sa isang matanda. Minimix ko po sa atay ng baboy. Yan o. Iniiwa ko maliliit. Ito po yung dog food. Ganyan po ako mag-alaga ng hayop. Kaya, love na love nila ako. Kasi love na love ko sila. Nakita nyo po napakaganda ng mga hawitin. Habang tayo kumakain, ako'y kumakain, nakapaginig pa tayo ng pagagandang hawitin na patungkol sa kapurihan ng Diyos. Amen. Okay? Ganito na lamang kaibigan itong ating munting video. Sana, kaibigan, like, share na share. Kayo mga nasisiran, mag-share naman kayo sa iba. Pwede po ba? Mag-share kayo sa iba. Sa Diyos lang po tayo, mga hawakan, wala pong iba. Ganito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan. God bless us all.